Hi guys, good morning. Ayan, nagpainit ako ng tubig. Kasi nga, alam nyo na, panata nating mga Filipino, magkape sa umaga. So, hindi ka nagkakape sa umaga, hindi ka Filipino. Ay, binasa yung pagka-Filipino sa pagkakape lang. May bago na ulit tayong Jacobs. Whatever. Tapos yun. Ang aga-aga guys. Tuwing umaga din kasi panata ko na din kasi umupo sa toilet. Para alam nyo na, maglabas ng mga dumi na ganyan. Tapos, nakaupo ko pa lang. Merong dumating, hindi kumatok, ano ba tawag din? Basta may kumatok, ayan. Tapos, bigla tuloy na urong yung ko na wala tuloy. So, ayun. Tapos, si Abla, binilahan kami na. Ang init niya pa, guys. At ang bango niya. Ano siya? Oh! Tinapay siya. Lagi nagbibigay. Ayan, no. Tapos, nahulog. Patay talaga kay Murat. Ayun, guys. Sobrang bango niya, guys. Ang sarap niyang kainin. Pero kainin natin yan later. Tapos, tulungan ko na si Dam ng gawa ng kanyang paper dragon. Hirap-hirap ko pero nag-promise kasi ako sa kanya. Lagi ko pa naman sa kanya sinasabi yun na if you promise to someone, don't break it. Tapos ako lang pala yung gagawa. So ayun, hindi ko yung gagawin. Hindi natin na-break yung promise natin. Pinagalitan ko kasi siya kahapon, nag-ipilit naman din ako. Pinilit niyang gawin mag-isa, hindi niya naman talaga kaya. Mahirap guys yun, para sa mga matatanda, mahirap yun. Tapos siya pa kaya na ang daming kailangan gupitin at kailangan itikit. Hindi niya talaga kakayanin yun. Kaya pinahinto ko siya. Kasi alam ko na masasayang yung paper. Tapos sabi ko sa kanya, pag hindi mo yan tinigilan, pag nasayang yung mga papers, sinasabi ko sa'yo, iyak na siya. Tapos pinagalitan ko na siya. Sabi ko kasi sa kanya, ang pinakaya ko sa lahat yung umiiyak. Ayun. Dito bigil siya sa pag-iyak. Sabi ko, hali, mag-ano ka ng face mo, mag-wash ka ng face mo. Mag-wash naman siya. Tapos, ayun, pagkarating niya, sabi ko, sige, natutulungan kita. Pero bukas, kasi wala ako sa mood kahapon. Tapos, nagpapasaway siya. Tapos, ayun, sabi ko, sige, tutulungan kita. Pero, not now. We will do it tomorrow. Tapos, sabi niya, okay, promise. Pagkagising niya kaninang umaga, Mami, you promise to me. We will do it we will make the paper dragon niya. Ubus na pala yung aking gatas. Kala ko meron pa. Wala na pala. So, yun. Ayun, alala ko pala, biglang pumasok sa isip ko na si Anne, sabi niya. Kasi, nagkausap-usap kami noon. Pumunta sa dito sa bahay. Kasama yung mga anak niya. 2. Tapos tumawag yung kaibigan ko. Tapos, Filipino. Kasi, importante yung sabihin siguro nun. Tapos, inopen ko. Hindi ko siya binuksan, pero lang ako sa kanya, nag-record lang ako na, nandito yung ko, ganyan, sila Anne nga, yung mga indos ko. Tapos, sabi ni Anne, Filipino yung yung salita mo, Filipino yun, hindi yung English. Kasi hindi niya yung English or Filipino eh. Tapos sabi ko, Filipino siya, Anne. Tapos sabi niya, naintindihan mo yung Filipino? And I was like, ha? Sabi ko, sa isip-isip ko lang, sabi ko, mother tongue ko yun, Anne, malamang maintindihan ko talaga yun. Tapos, sabi ko na siya, syempre, naintindihan ko. Pero sa isip ko, natatawa talaga ako. Syempre, Filipino. Naintindihan ko, Filipino ako. Napakabubo naman ng Filipino, hindi marunong Filipino. Maliban na lang doon sa mga Filipino lumaki sa ibang bansa, pinanganak sa ibang bansa. Talagang na-understandable naman na hindi ka marunong Filipino. Kahit Filipino ka, pero you were born and raised sa ibang bansa. Okay yun. Pero yung mga dyan sa Pinas, din lumaki, tapos nag-feel ang mga di marunong makaintindi ng Filipino. Ayun, yung mga foreigner nga, pumunta lang ng mag-stay lang ng ng mga ilang buwan sa Pinas, ang gagaling na mag-Tagalog. Paano pa kayo mga pure Filipino, tapos hindi makaintindi ng Filipino? Napakaano naman yun.
Sarap pa rin pala ng kape na walang gatas. Tsaka guys, sobrang nakaka-proud. Ay, na-proud. Ano yung proud? Nakaka-proud din na Filipino ako. Alam nyo ba, dito, pag may mga bago, mga bago akong tao na nakikilala, and then meron silang alam sa mga Pinoy, kanyan. Sobrang nakakatuwa lang marinig sa kanila na, nakapanood ako ng Pilipino, sobrang ang tatalino nila. Di ba may mga documentary na pinapalabas din na nasasama yung Pinas, and then sasabihin nila tawag doon, ang tatalino ng mga Filipino, nakakagawa sila ng ganito, ganyan, kasi diba sa bundok, mga mostly documentary, mga nasa bundok nakatira, sobrang tatalino daw, ganyan. Tapos mayroon si Abla naman din, mayroon siyang tawag doon, binanggit, mention na nakapanood siya, hindi ko alam kung kailan yun, nakapanood siya ng documentary na yung kung paano nakagawa ng ilaw, ano ba yun, yung basta yung wala kasing kuryente, diba, pero nagkakaroon sila ng source of ilaw nga sa bote, ewan ko, basta hindi siya yung namin na nung wala kaming kuryente talaga, na nasa Bicol ako, yung ba tawag doon, gasera ba yun? Yun, hindi ganun, basta may iba pa, mayroon pang in-explain si Abla, basta yun. Tapos yung teacher nga dito na siya, originally siya parang Holland, ganyan, dito sa Turkish Holland Tapos siya, nag-move na siya sa ibang bansa. Ayoko na sabihin, baka malaman, kasi ayun, teacher siya. Lagi niya sinasabi na ang Filipino, marami siya naging student na Filipino na sobrang tatalas daw ng isip, ng utak daw, ang bibilis daw makakatch up, ang bibilis daw talagang matuto, ganyan. So, you understand? Okay. A4, so can I get the paper? Hello guys, let's play. Do you wanna play?